So, bago po tayo mag-umpisa, tayo pong lahat ay yumuko at manalangin sa Panginoon. Salamat po, Amang Diyos, na nagmamahal sa amin, at nagligtas po sa amin mula sa walang hanggang kapahamakan sa pamamagitan ng dakilang sakripisyo po ng Panginoong Hesukristo. Salamat po sa umagang ito, sa inyong pagbibigay ng pagkakataong ito, na nagtipon-tipon po kami sa inyong harapan upang makinig ng banal na salita at magkaroon po ng banal na fellowship kasama po yung mga kapatiran dito. Mula nung naligtas po kami sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon, lumalakad po kami ayon po sa inyong gabay at tulong, at nawa lahat po ng inyong maluwalhating kalooban ay matupad po sa aming natitirang panahon sa buhay sa mundong ito. Mahina pa po ang aming pananampalataya at madalas po kami natitisot sa iba't ibang uri ng pagsubok at tukso ng salibutang ito. Sa iyo lamang po kami nagtitiwala at umaasa. Panginoon, patulungin niyo po kami upang makapaglingkod po kami sa inyo at sa iglesia. Patuloy niyo po kami gamitin sa inyong dakilang gawain na ipahayag ang Ebanghelyo sa mga naliligaw na kaluluwa sa paligid po namin. Lalo na po yung mga kapatiran na dumadaan sa iba't ibang uri ng pagsubok sa araw na ito. Bigyan niyo po sila ng kagalakan at kalakasan at kapayapaan sa kanilang puso, na nawa patuloy po silang humanap sa inyong tulong at awa ng Panginoon. Magmula sa simula hanggang sa katapusan ng itong gawain, sa iyo lamang po kami nagtitiwala at umasa. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesukristo. Amen. So, buksan po natin ang ating Biblia, Juan chapter 17 po. Juan chapter 17. Juan chapter 17 verse 3 and 4. Chapter 17 verse 3 and 4, dalawang talata po. Dalawang talata lang po. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ito ang walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay, at si Hesukristo na inyong sinugo. Diluwalhati kita sa lupa, sa pagkatapos ko ng gawain, ibinigay mo sa akin. So, ngayon po ay pag-isipan po natin yung kaluwalhatian po ng Diyos. Kung ano po ang kaluwalhatian ng Diyos, kung ano po ang vision and mission na kailangan po natin makita at kailangan po natin gawin sa ating pamumuhayang Kristiyano. So, last time po, pinag-usapan po natin tungkol sa vision and mission sa lahat po ng mga organization. Meron po silang vision, mission, and goals. Okay? Alin po ba mas mauna?
sa itong tatlo, vision, mission, and goals? Sa tingin niyo po? So, sa akin po, vision ay mas mauna, vision. Kung ano ang gusto mong nakikita, kung ano ang nakikita mo. So, nakadepende sa vision mo, magiging ganun po yung buhay mo. Okay? So, sa navigation po, so, dalawa po ang kailangan po natin input. Yung una ay may position. Nasaan na ako? Yung position ko, location ko po ay dapat i-clear. Tapos, yung destination po, yun din po yung kailangan ilagay. Destination, saka yung may location. So, kapag malinaw po yung itong dalawa, so may location, tapos yung destination, kung saan ako gusto kong dumating. So, ipapakita po ng navigation, maraming luta kung saan, depende sa sasakyan, kung sasakyan gagamitin mo, depende kung gagamitin mo yung bicycle o kung lakad lang. Okay. Halimbawa, kung magmula dito hanggang sa airport, sa Manila Airport, kapag sasakyan po yung gagamitin, anong oras po? Mga ilang oras po kailangan? Mula dito hanggang airport, International Nania Airport. Mga ilang oras? Pag private po, sasakyan, 1 hour and 15 o 20 minutes. Okay? Mula dito. Okay? Pero kapag lakad lang kayo, mga ilang araw? Ilang oras? Kung lakad lang, di ba yung speed po ng lakad ay 4 kilometers isang araw. 4 kilometers, 1 hour, 4 kilometers. So, 40 kilometers, 10 hours. Kaya siguro mga isang buong araw po kailangan para tumating po dun sa yung airport. So, depende sa mga klase ng sasakyan. So, maaari, mabilis yung takbo, maaari, mabagal yung takbo. Pero sa buhay po natin, okay lang po yung bilis. Kahit mabagal po ang takbo ng buhay po natin, okay lang po, walang problema. So, depende sa mga talento na ibinibigay po ng Diyos sa atin. Siyempre, iba po yung bilis ng buhay po natin. Meron pong matalinong tao, meron pong hindi. So, sino dito matalino? Meron dito, meron hindi. So, meron pong mga mayamang tao, meron pong hindi. Meron pong malakas yung katawan. Mula nung ipinanganak, so malakas yung katawan. Yun ang family. Meron din po yung mga tao na mahina ang katawan. Madalas may sakit. Given condition po yan, given condition. Yung katalinuhan o kayamanan, depende sa mga magulang. Okay? Saka yung mga kalusugan, yung health condition. Depende sa mga family history. Kahit may complain po tayo sa buhay, bakit ganito yung buhay? Kahit may complain po tayo sa mga magulang mo, sa mga family, so walang magagawa dahil yun ang given condition. So, kaya isa po sa mga wisdom na kailangan po natin sa buhay, huwag po tayo mag-complain sa mga given condition. Given po yan, given. Tapos, hindi po pantay-pantay yung mga kondisyon ng mga tao sa lahat ng sa bawat isa sa atin. Ang mahalaga po ay, so, paano ginagamit po o dinidevelop mo ang talento na ibinigay ng Diyos sa atin. Sa given condition. So, paano ginagamit po natin yung ating oras, yung ating mga talento. So,
Para matupad po yung kalooban ng Diyos. Yung race po ng rabbit and turtle, so alam po ba natin yung storya? Yung kuneho, saka yung pagong, tumakbo sila, nakipagtakbo. Sino po yung nanalo? Oh? Kuneho o pagong? Hindi nyo po alam yung story? Yung pagong po ang nanalo. So, bakit nangyari po yun? Yung rabbit po ay, siyempre, ang bilis po ng takbo ng rabbit, kuneho, pero mayabang yung puso niya, mayabang. Tapos, ang wala po kay rabbit ay vision. Vision po ang wala sa kanya. Vision. Okay. Pero yung pagong, ano pong meron? May vision po siya, vision. Kahit yung rabbit, yung kuneho, ang bilis po ng takbo. Okay? Kaya parang walang kalaban sa kanya. Pero bakit nanalo siya? Natalo po siya sa race dahil wala po siyang vision. Yung goal po ng rabbit ay competition lang. Competition po yung goal niya. Gusto kong manalo. So, manalo. Yung mga competition, yung win, yung pag manalo sa competition, yun po yung mga goal po ng rabbit. Kaya nung una po siya, malayo po ang distance sa pagitan ng kuneho sa yung pagong. So, sabi niya, ay mananalo ako. Kaya pahinga muna dito. Konti, natulog po siya. Tapos, nung gumising po siya, so late na po yung pagkising. Yung pagong ay nasa malapit na finish line. Kaya tumakbo si kuneho, pero talo po siya. Pero yung pagong po, yung goal po niya ay hindi po yung mga competition. Yung goal po niya ay vision. Ano po yung vision? Yung finish line. Yung finish line. Kahit mabagal man ako, tuloy-tuloy ako sa itong race. Finish line. Ano po yung vision po natin? Kahit mabagal po yung bilis po ng buhay po natin, kahit hindi matalino, kahit hindi mayaman, kahit mahina yung katawan. Kaya madalas may sakit. Kahit ganun po, kung malinaw po yung vision mo na gusto mong tuparin sa buhay, so magiging successful ka sa buhay. Ma-reach. Consistent. Tuloy-tuloy. Kung may vision po sa buhay po natin, so walang give up. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. One step by step goes a long way. Okay? One step by one step goes a long way. Okay? Slow and steady wins the race. So, napakahalaga po yung vision po sa buhay po natin. Ano po yung tinitingnan mo sa buhay mo, sa Christian life? Okay? Yung problema lang lagi tinitingnan mo, problema. Ito yung problema ko, sakit sa buhay, sakit sa katawan. Ito yung problema ko. Kung tumitingin ka lang sa problema sa buhay, parang walang direksyon ka sa buhay mo. Walang direksyon. Kaya ang prayer po natin na sana walang problema sa buhay. Sana. Walang sakit. Sana walang problema sa buhay. Yun po ba yung mga vision po natin? Hindi. So, dito po sa John chapter 17 po, verse 3, ito ang buhay na walang hanggan. Ito po yung pinaka vision po natin. Yung goal po na dapat lahat ng tao ay makarating dito. Buhay na walang hanggan. Yung buhay na walang hanggan ay wala dito sa lupa.
So, isang bagay dapat malinaw po sa atin. Yung buhay na walang hanggan, hindi po ito hinahanap ng maraming tao. Yung kanilang hinahanap sa buhay ay material na bagay lang. Material na bagay. Dito sa lupa, so walang buhay na walang hanggan dito sa lupa. Yung buhay na walang hanggan ay mangyari doon sa langit. So, may isang simple question po ako sa inyo. So, gusto po ba pumunta sa langit? Sino po dito gusto pumunta sa langit? Okay, lahat tayo. Okay? Para pumunta po tayo sa langit, para lipat po tayo sa langit, ano po yung dapat mangyari sa buhay natin? Dapat mamatay muna. Tama po? Mamatay muna. Sino dito gustong mamatay? Ayaw. Gusto lang sa langit pero ayaw mamatay. Ano ang gusto ninyo? Okay. Ay, gusto ko ako sa langit pero ayaw mamatay. Mas mahaba sana, mas mahaba yung buhay dito. Kung ayaw mamatay, paano mabuhay muli? Bago makaroon po ng resurrection, muling pagkabuhay, dapat mamatay muna. Pero ayaw natin mamatay. Kung walang kamatayan, walang muling pagkabuhay. Pag-isipan po natin ito. So, dapat mamatay muna tayo para muling pagkabuhay. Yung buhay na walang hanggan ay hindi mangyari dito sa lupa. Sa langit dito mangyari. Okay. Yung born again, pagiging ipanganak na muli, yun po yung umpisa ng buhay na walang hanggan. Kaya kung isang tao po ay ipanganak na muli, kung isang tao po ay ligtas na o ipanganak na muli, ano pong ibig sabihin? Naligtas na ako. Panganak na muli na ako. Ang ibig sabihin noon, yung buhay ko para sa lupa ay tapos na. Kaya sabi po sa Bible, ako ay ipinangako kasama ni Kristo. Ako din namatay kasama ni Kristo. Namatay ako. Yung dating pagkatao ay patay na. Yun po yung ibig sabihin na ligtas na ako. Born again. Tapos, binuhay na muli ako kasama ni Kristo. Ang buhay ko ngayon, ikinabubuhay ko ngayon sa mundong ito ay hindi na para sa aking sarili, kundi para sa langit. Okay. Yun to yung vision po natin. So, ano po? Ayaw pa natin mamatay? O handa na po tayo? Lipat bahay lang po yan, lipat bahay. Yung buhay na walang hanggang, papaano mangyayari? Verse 3, ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay, na si Jesucristo na inyong sinugo. Yung buhay na walang hanggan ay mangyari sa pamamagitan ng tamang pagkakilala sa Diyos at sa pamamagitan ng tamang pagkakilala kay Jesucristo. Relation po yan, relation. Eternal life, yung kaligtasan, ay hindi po religion. Hindi po ito religion, kundi ito po ay relasyon po natin sa Diyos. Nasa tamang relasyon ba ako sa Diyos? So, John chapter 17 po, ito po ay isang mahabang prayer po ni Jesucristo bago po siya namatay. Ito po yung isang mahabang panalangin po niya bago mamatay. Malapit po siya mamatay, di ba? Sabi ko,
death, kamatayan muna. So, bago pumasok sa langit. Yun po yung malapit na mangyari kay Jesus. Okay. Malapit po siya mamatay. Pag malapit na mamatay, anong ibig sabihin? Malapit na rin buling pagkabuhay. Kapag malapit na po tayo sa kamatayan, ang tao sa mundong ito, kapag malapit na po silang mamatay, ano ang ginagawa nila? Pag malapit na po silang mamatay, anong nangyayari sa puso nila? Takot, lungkot, umiiyak po sila dahil malapit na po yung kamatayan sa kanila. Pero yung Kristiyano po, kapag malapit na po yung kamatayan sa akin, ano po yung ibig sabihin? Ano pong ibig sabihin? Malapitin ako sa langit. Pag malapit na yung kamatayan sa akin, malapit din ako sa langit. Kaya hindi masyadong malungkot. Lungkot, nandyan pa rin yung lungkot dahil hiwalay sa mga pamilya, maghiwalay sa mga kamag-anak. Kaya malungkot po kapag malapit na po yung kamatayan, pero nandyan pa rin po yung pag-asa. Ano pong pag-asa? Papasok ako sa langit. So, Colossus, babalik po tayo dito sa mamaya. Colossus chapter 3. Verse 1. Kung kayo ngayon muling binuhay na kasama ni Kristo, hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ito ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Kung binuhay muli ka kasama ni Kristo, kung ligtas ka na, kung naipanganak ka na muli, kung binuhay ka, kasama ni Kristo. Ibig sabihin ko, pag binuhay na, panibagong buhay po yan. Dating buhay, tapos na, namatay na. Kaya panibagong buhay, so, nung ligtas po tayo, nung ipinanganak na mulit po tayo, doon po, namatay na. Pagkatapos, pagkalipas ng mga ilang taon, dahil sa iba't ibang uri ng mga reason, mangyayari po yung kamatayan sa katawan. Pero isang Kristiyano po, hindi po masyadong natatakot sa kamatayan ng katawan dahil alam na natin na matagal na namatay ako doon sa cross. Araw-araw, yun po yung inisip po natin, namatay na ako. Namatay na ako. Nung namatay si Kristo, ako din namatay. Verse 3. Verse 3, basahin po natin ito. 3, 2, 1. Sapagkat kayo ay namatay na at ang inyong buhay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Verse 4, basahin din po natin. Kapag si Kristo na inyong buhay ay nahayag, may hayag na rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. So, nung namatay si Kristo, ako din namatay. Kaya yung buhay ng Kristiyano po, yung pamumuhay ng Kristiyano po, ito po yung pamumuhay ng Kristiyano, araw-araw, nare-remind po natin na namatay ako, ngayon din namatay ako, bukas, ganun din, namatay ako. Yung buhay dito, yung para sa aking sarili, para sa mga makalupang bagay, tapos na. Tapos na.
namatay ako. Kaya kahit dumating po sa akin yung mga kamatayan ng katawan, so hindi po ganong kalungkot. Dahil araw-araw, yun ang na-remind po sa atin. Namatay na ako. Mayroon akong pag-asa na sasama sa langit. Kaya yung buhay po natin sa lupang ito ay hindi na para sa lupang ito, para sa langit. Yun po ba yung buhay ng Kristiyano? Araw-araw. Saan po tayo tumitingin? Sa taas. Yung mga bagay na nasa itaas. Yun po yung pinag-isipan po natin. Yun po yung dapat pag-usapan po natin, pag-isipan po natin, pagsikapan po natin. Yun po yung buhay Kristiyano. Dahil yung ating pag-asa ay nasa taas na. Araw-araw. So, balik po tayo sa John chapter 17. Kapag may sakit po tayo, kailangan uminom ng gamot. Pero yung kamusta po yung ano po yung lasa ng gamot? Matamis o mapait? Madalas po mapait yung gamot. Tapos yung mga operation, mga iba't ibang uri ng mga medical, mga proseso ay mahirap sa katawan. Pero bakit? Tinitiis po natin yung mga mapait na gamot. Bakit tinitiis po natin yung mga kahirapan sa mga medical proseso? Para gumaling. Para gumaling. Kamatayan muna. Bago muling pagkabuhay. So, John chapter 17 verse 24. Basahin po natin ito, verse 24. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ama, nais kong ang mga ibinigay mo sa akin ay makasama ko kung saan ako naroon. Upang makita nila ang kaluwalhatian ibinigay mo sa akin, sapagkat ako inyong minahal bago pa natatag ang salibutan. So John chapter 17 verse 24, ito po yung pinaka-highlight sa itong buong chapter, buong prayer. So, anong sabi po ng Panginoon Jesucristo? Sana makita nila. Yun po yung prayer niya. Sana makita nila, ano po? Ang kaluwalhatian sa langit. Para may idea po sila kung gaano kaganda yung langit, kung gaano kaganda yung kaluwalhatian na inihanda ng Diyos para sa atin. Pag kinain po natin isang masarap na pagkain, halimbawa pag pumunta po tayo sa mga restaurant, tapos ang sarap ng luto doon, ang sarap ng pagkain sa isang restaurant, kung ganun po, anong ginagawa po natin? So, kapag may pagkakataon, ininbitahan o isinasama po yung ibang mga kaibigan ko, pamilya ko doon sa restaurant dahil masarap. So, gusto po natin iparating sa ibang tao kapag mayroon pong mga isang magandang bagay. Sharing. Ama, nais kong ang mga ibinigay mo sa akin ay makasama ko kung saan ako naroon. Ito po yung langit.
kung saan ako naroon, sana makasama sila. Makasama sila. Upang makita nila ang kaluwalhatian ibinigay mo sa akin. Sana makita po nila yung kaluwalhatian na ibinigay mo sa akin. Yung kaluwalhatian, yung glory. So, pag nakita po natin ito, pag nabuksan po yung ating mata at nakakita ng kaluwalhatian na inihanda po ng Diyos para sa atin, kapag nakita po natin yung kagandahan ng kaluwalhatian na inihanda ng Diyos para sa atin, yung mga makalupang kaluwalhatian ay hindi na maganda sa akin. Dahil hindi pwede i-compare yung kagandaan ng kaluwalhatian ng langit saka yung mga kagandahan ng makalupang kaluwalhatian. Hindi pwede i-compare. Dati, dito, masaya. Dito, hinahanap natin yung makalupang kaluwalhatian dahil yun ang magandang tingnan. Yun ang magandang, masarap na buhay. Pero pag once na natingman po natin yung kaluwalhatian ng Diyos, makalangin na kaluwalhatian, kapag nabuksan po natin yung ating mata at nakakita ng kaluwalhatian sa langit, yung mga dating makalupang kaluwalhatian ay hindi na maganda sa akin. Hindi na. So yun po yung gusto po, yun po yung panalangin po ng Panginoon Jesucristo. Sana makita po nila. Sana makita. Pangalawang Tesalonica, pangalawang Korinto, chapter 4. Tingnan po natin kung anong ginawa po ni Satanas. Okay? Pangalawang Korinto, chapter 4, verse 3. Pangalawang Korinto, chapter 4, verse 3. At kahit ang aming ebanghelyo ay natatalukbungan pa, ito ay may talukbong lamang sa mga napapahamak. Ang aming ebanghelyo ay natatalukbungan pa. So, natatago. Okay? Natatakpan pa. Yung ebanghelyo ay natatakpan pa. May talukbong lamang sa mga napapahamak. Kaya yung mga napapahamak po, yung mga napapahamak sa impyerno, hindi po nila nakikita ang liwanag ng ebanghelyo dahil may takip. Bulak sila bulak. Verse 4, basahin po natin ito, 3, 2, 1. Sa kanilang kalagayan, binulak ng Diyos ng sanlibutan ito ang pag-iisip ng mga hindi mananampalataya upang huwag nilang makita ang liwanag ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Sabi dito, bakit hindi nakikita po nila yung ebanghelyo? Dahil binulak sila ng Diyos ng sanlibutan. Binulak. Kaya bulak po sila, bulak. Ano pong ibig sabihin binulak po sila? Binulak sila, hindi po sila nakakakita ng kaluwalhatian ng Diyos. Hindi po sila nakakakita ng makalangin na bagay. Pagdating sa makalupang bagay, malinaw po yung kanilang mata. Makalupang problema. Makalupang solusyon. Makalupang kaligayahan. Okay. Makalupang mga katanyagan. Makalupang kagandahan at kaluwalhatian, malinaw po yung kanilang mga mata. Doon po sila umiiyak, doon po sila sumasayaw. Doon po sila masaya, doon po sila malungkot. Doon po sila mainggit.
sa mga makalupang bagay. Dahil binulak po sila ng Diyos ng salibutan. Bulak. Alam po natin yung story po doon sa Garden of Eden. Ano po yung sabi po ni Satanas? Nung tinukso po niya yung babae, anong sinabi niya? So, kumain ka, mabubuksan yung mata mo. Yun po yung tukso ni Satanas. Kumain ka. Mabubuksan yung mata mo at ikaw ay magiging katulad ng Diyos. Mabubuksan yung mata mo. Pero sa totoo lang po, ang nangyari po, nung kumain po sila, ano po ang nangyari? Nabuksan po ba yung mata nila? Hindi po. Binulak po sila ng Diyos ng salibutan. Naging bulak po sila. Naging bulak. Kaya hindi po sila nakakakita ng makalangit na bagay. Bulak sa langit. Nakabulak po sila sa mga makalangit na bagay. Dito lang, sa mundo lang, malinaw. Sa mundo. Hanggang ngayon po, upang wag nilang makita ang liwanag ng ebanghelyo ng kalawalatian ni Kristo. Liwanag ng ebanghelyo ng kalawalatian ni Kristo. The light of the gospel of the glory of Christ. The light of the gospel of the glory of Christ. Ito po yung dapat makita natin. The light of the glory, ebanghelyo ni Kristo. Yun po yung larawan ng Diyos. Verse 6, sapagkat ang Diyos ang nagsabi, magningning ang ilaw sa kadiliman, na siyang tumatanglaw sa aming mga puso upang magbigay liwanag sa pakakilala sa kalawalatian ng Diyos sa mukha ni Hesus Kristo. Sa Genesis chapter 1, di ba madilim po yung unang mundo, madilim, magulo. Madilim, magulo. Yun po yung puso po ng mga tao na hindi pa ligtas. Madilim puso, magulo ang isip. Walang kapayapaan dahil walang liwanag ng ebanghelyo ng kalawalatian po ni Kristo. Walang liwanag. Alam niyo po ba yung liwanag ito, yung ilaw, physical na ilaw. Okay? May idea po tayo kung madilim, ano ang madilim. Nahirapan po tayo kapag madilim. Pag brown out, di ba? Complain agad sa mga Facebook natin. Galit agad. Merako, anong problema nyo? Bottleneck, anong problema ninyo? Okay? Complain agad. Yung Kristiyano po, hindi tama po ganong mga reaction po ninyo. Yung Christian po ay hindi magandang tingnan. Ganong mga mabilis na react sa mga problema ng salibutan. So, kalma tayo, kalma. Kahit nawala na lahat ng mga ginawang project. Huwag po tayo magalit. Yung pag brown out po, yung madilim, lalo po sa gabi, sa summer season, alam po natin, nahirapan po tayo sa madilim. Pero alam po ba kung ano ang mas malaking problema? Hindi po yung kadiliman sa physical na buhay, yung kadiliman sa ating puso. Yung puso ay madilim. Magulo, yun po yung problema po natin. Walang kapayapaan. Pag madilim po yung puso, wala pong idea saan dapat dumaan ako. Ano ang tamang direksyon? Ano ang dapat kong gawin? Wala po siyang vision, kaya walang mission sa buhay. Walang goal sa buhay. So sabi dito, ito po yung galing po sa Genesis chapter 1. So, magningning ang ilaw sa kadiliman. Yung original texto sa Genesis chapter 1, ano po? Let there be light. Makaroon ng liwanag at nakaroon ng liwanag. Yun po yung ginawa ng Diyos. Let there be light. Saan po dapat? Sa ating puso. Hindi po
Yung tunay na liwanag po ay liwanag ng Ebanghelyo. Liwanag ng kapagkakilala sa Diyos. Let there be light. Saan po? Sa ating puso. Yun po yung nangyari. Kaya siyang tumatanglaw sa aming mga puso, nag-ilaw sa aming puso upang magbigay liwanag sa pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos. Liwanag ng kaluwalhatian ng Diyos. Yun po yung tunay na liwanag. Okay. Dumating na sa atin, sa puso. Kaya mula nung ligtas po tayo, yung ilaw ng kaluwalhatian ng Diyos, yung liwanag ng Ebanghelyo ay dumating sa ating puso. Sa tingin niyo po, yung kadiliman at liwanag, alin po ba mas strong? Kadiliman at liwanag. Alin po ba mas strong? Liwanag po mas strong, di ba? Pag walang liwanag, madilim. Pero kahit may isang kandila, mga candle, nandyan na, nawawala yung kadiliman. Okay. Yung kadiliman po ay yung walang liwanag, yun po yung kadiliman. Bakit madilim? Dahil walang liwanag. Bakit madilim yung puso po natin? Dahil walang liwanag. Walang ilaw ng katotohanan. Walang ilaw ng... Kaya may idea po tayo kapag brownout po sa gabi, hinahanap po natin agad yung mga kandila, hinahanap po natin yung mga cellphone, mga light, yung mga flashlight. Alam po natin kung ano ang dapat gawin kapag madilim. Yun po yung kailangan po natin gawin para sa ating Christian living. Pag madilim po yung ating puso, kailangan natin yung ilaw. Ano po yung ilaw? Words of God. Words of God, yun po yung ilaw, yung fellowship, yung ilaw, fellowship. Dahil yung mga bawat brothers sisters, may liwanag po sila sa kanilang puso. Bawat brothers sisters, may ilaw po sila sa kanilang puso, kaya dun sa fellowship, maliwanag. Pag ako lang nag-isa sa bahay, medyo madilim. Medyo madilim ng konti, pero sama-sama po tayo, mas malinaw. Dahil lahat po ng mga Christian may ilaw sa puso po natin. Kaya kapag dumidilim po yung puso mo, ilagay mo yung mga katawan mo sa fellowship para malinaw. Words of God, yung fellowship, yun po yung ilaw. So John chapter 9, pumunta po tayo sa John chapter 9. Verse 25. John chapter 9, verse 25. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sumagot siya, kung siya ay makasalanan ay hindi ko alam. Isang bagay ang nalalaman ko, bagamat ako ay dating bulak, ngayon nakakakita na ako. Dating bulak po siya, dating bulak. Okay. Yung John chapter 9, ito po yung napakagandang storya na nagbibigay sa atin ng lesson tungkol sa ating salvation.
Yung dating bulak. Ngayon, nakakakita na ako. Ito po yung isang illustration na nagbibigay po sa atin ng idea kung ano ang nangyari nung ligtas po tayo. Anong ibig sabihin, ligtas na ako? Anong ibig sabihin na born again na ako? Okay. Nagche-church ba ako? Yun po ba yung meaning ng born again? Ligtas na? Nagche-church ako? Hindi po. Nagbabasa ako ng Bible? Yun po ba yung ibig sabihin ng born again? Totally changed. Dating black sa makalangin na bagay. Dating black. Kaya hindi po nakakita ng makalangin na bagay dati. Kaya kayo sinasabi sa Biblia, yung mga salvation, kaharian ng Diyos, yung kaluwalhatian ng Diyos, buhay na walang hanggan, parang walang interes, walang gana. Dating bulak. Impyerno, walang takot sa impyerno. Patungkol sa makalangin na bagay, spiritual na bagay, black. Pero ngayon, sabi niya, ngayon, nakakakita na ako. Nalaman ko na, nakita ko na kung gaano kahalaga ako sa harapan ng Diyos. Meron akong espiritu, yung kawangis ng Diyos. Napakahalaga ako. So, nagkaroon po ng mga self-esteem. Yung pagpapahalaga ng sarili. Mahalaga pala ako sa harap ng Diyos. Kahit hindi ako matalino, kahit wala akong pera, kahit mahina yung katawan ko, mahalaga ako sa harapan ng Diyos dahil sa spirito, hindi sa mga physical na kondisyon, hindi dahil sa physical na kondisyon. Yung physical na kondisyon ay given talaga, given. Pansamantalang yan, pansamantalang para sa buhay dito sa lupa. Pero, ligtas na, ipanganak na muli ako ng Diyos. Isa akong anak ng Diyos. Napakahalaga ako sa harapan ng Diyos. Minahal ako ng Diyos. Ang pag-uwian ko ay sa langit. Nakakakita na ako. Ang buhay ko ngayon sa mundong ito ay para sa kalooban ng Diyos, hindi para sa aking sariling kalooban. Yun po yung testimony niya. Okay? Sino po yung liwanag po dito? Verse 5. Verse 5, chapter 9, verse 5, habang ako ay nasa salibutan, ako ang ilaw ng salibutan. Sino po siya? Si Jesucristo. Ako ang ilaw sa salibutan. Meron po ba kayong ilaw na ito? Meron po ba tayong ilaw na ito sa inyong puso, sa buhay natin, sa puso po natin? Kung meron po tayong itong ilaw, liwanag sa ating puso, so yun po, malinaw na yung buhay natin. Naliwanagan po tayo. Bakit pa umiiyak sa mga makalupang problema? Okay. Bakit umiiyak pa sa mga makalumundong problema? Dati po yan, dati. Dati pong problema natin. Nung nakafocus lang tayo sa makalupang bagay, doon po tayo umiiyak. Pero ngayon, hindi na. May ilaw na po tayo sa ating puso. Meron po tayong bagong vision. Yung vision po natin ay sa langit. Yung kaluwalhatian ng Diyos. Kung malinaw po sa atin yung vision po ito, magiging malinaw rin po yung ating mission sa buhay. Kung ano ang dapat kong gawin sa buhay ko. Hindi na para matupad yung pangarap ko. Hindi na matupad yung mga kaligayahan sa pamilya ko. Hindi po ganun. Dati po yun, dati. Yung panibagong vision and mission ay kaluluwa, yung espiritu. Paano
Isasama ko yung mga mahal ko sa buhay sa kaluwalhatian sa langit. Yun po ang maganda. Dapat doon, dalhin ko sila. Kahit wala akong ibibigay sa mga sa kanila, yung pera, wala. Yung mana, wala. Pero yung pananampalataya ito, yung regalo ng kaligtasan ito, yun ang ibabahagi sa kanila. Ipaparating sa kanila ito. Yun ang mission ko. Mission. So, Amazing Grace, yung kanta po natin, alam po natin. Okay? Amazing Grace, how sweet the sound. They saved the wretch like me. So, I once was lost, but now I'm found. I was blind, now I see. I see. I was blind dati. Was blind. Bulag ako noon. Wala akong idea sa buhay kung ano ang mahalaga, kung ano ang dapat kong gawin, ano ang dapat kong hanapin, ano ang dapat kong unahin sa buhay. I was blind dati. Pero ngayon, I see. Yun po yung testimony natin. I see. One thing I know, sabi po ng itong dating bulag. One thing I know. So, I was blind, but now I see. Ito po yung testimony ng isang taong ligtas. One thing I know. Kaya yung salvation testimony, meron po tayo, di ba? Dapat malinaw po ito. Yung ibang bagay, hindi ko alam, pero isang bagay, sure ako ito. Sure, isang bagay. One thing, ito sure sa akin. Dati akong black, pero ngayon, I see. I see. Kaya anong sinasabi ng ibang tao sa akin, okay lang. Hindi nila alam. Pero sa akin, ito yung sure sa akin. I was blind dati, pero ngayon, I see. I know who I am. I know who is God. I know how much He loved me. I know saan ako pupunta. Kung hindi po malinaw po yung testimony, parang ganito pa po yung kanilang testimony, sana, sa langit ako sana. Hindi pa sure. So, dapat sure po tayo sa ating testimony. One thing I know. Kung sure po tayo sa ating mission, vision, kung nakakakita na po tayo sa makalangin na vision, yung mission po tayo. So, Philippians chapter 3, verse 12. Philippians chapter 3, verse 12. Hindi sa ito'y aking nakamit na o ako'y saktar na, kundi nagpapatuloy ako upang yun ay aking maabot. Kung paano ako ay inabot din ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko pa inaaring naabot ko na, unit, isang bagay ang ginagawa ko, nililumot ko ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Verse 14, basahin po natin. Nagpapatuloy ako tungo sa mitiin para sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos kay Kristo Jesus. Sinabi po ni Apostle Pablo, so one thing I do. Okay? One thing I do. Ano po yung isang bagay na ginagawa niya? One thing I do. Isang bagay ang ginagawa ko, dilulumot ko na ang mga bagay na nasa likuran.
nakalipas na bagay. So, hindi ko, kalimutan ko na yung mga nakalipas na bagay. Ano po yung focus? Future. Tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Future. Huwag ko kayo maging biktima na nangyari sa dati. Okay? Dati po yun. Wala po tayong magagawa. Ang mahalaga po sa atin ay future. May chance pa tayo. Buhay pa tayo. Tama po? Tumitibok pa yung puso mo? Tumitibok pa. Okay? Ano pong ibig sabihin? Buhay pa. Ano pong ibig sabihin? Buhay pa. Gutom, ay mamaya magla-lunch tayo dahil buhay pa. Yan ba yung ibig sabihin ng buhay pa? Kakain pa? Ano pong ibig sabihin? Buhay pa tayo. May chance pa tayo. May chance pa. Yung kakainin po natin, yun ang energy lang, energy. Okay? Hindi po tayo nabubuhay para sa kumain. Okay? Yung mga health, yung malakas na katawan po natin, yung condition lang, hindi po yung goal natin. Yung health body, malakas na katawan, o mahabang buhay, hindi po yun goal natin. Anong isipin po natin, anong gagawin ko sa natitirang buhay? Yun po yung goal natin. Nabubuhay po tayo para mabuhay ng mahaba? Anong silbi, anong meaning po ng mahabang buhay? Kung hindi po natin ginagamit ng Diyos. Kung hindi po tayo ginagamit ng Diyos, anong silbi ng mahabang buhay? Anong silbi ng malakas na katawan? Anong silbi ng maraming pera? Okay. Tanungin po natin yung ating sarili, saan gagamitin ko yung health ko? Kung bibigyan ako ng malakas na katawan, saan ko gagamitin yon na malakas na katawan? Kung bibigyan pa tayo ng mahabang buhay, saan ko ito gagamitin? Kung bibigyan po tayo ng mga pera, saan ko gagamitin? Saan ko gagamitin yon? So, yun po yung goal po natin. May chance pa tayo. So, kahit hindi po natin alam kung hanggang kailan, so, binibigay po ng Diyos sa atin yung itong pagkakataon. Pero, sa ngayon, as of now, so, may chance pa tayo. Kaya, yung oras po natin, yung future po natin, hindi po pwede sayangin. Hindi po pwede sayangin. Alam po natin yung mga testimony ni Apostle Pablo. Verse 4, yung background po ni Apostle Pablo, yung kanyang background, yung dating mga buhay, ganito po, verse 4, bagamat ako ay may dahilang magtiwala din sa laman. Kung ang iba ay may dahilan magtiwala sa laman, ay lalo na ako. Tinuli ng 8 araw mula sa lahi ng Israel, mula sa lipi ng Benjamin, isang Hebreo na isinilang ng Hebreo, tungkol sa kautusan ay Pariseo. Verse 6 po, tungkol sa sigasig ay taga-usik ng iglesia ayon sa katiwirang nasa kautusan ay walang kapintasan. Ganun man, ang mga bagay na sa akin ay naging pakinabang, ay inari kong kalugihan alang-alang kay Kristo.
Verse 8, higit pa roon ang lahat ng mga bagay na inari kong kaluwihan dahil sa higit na kalagahan na makilala si Kristo Jesus na Panginoon ko. Alang-alang sa Kanya, tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong basura lamang upang makamit ko si Kristo. Sabi po ni Apostol Pablo, yung mga mahalaga sa dati. Okay? Yung mga position ko, yung mga family background, yung mga education achievement, yung mga certificate, yung mga maraming mga certificate. Magandang mga background po niya. Sabi niya, basura yan, basura. Basura. Okay. Hindi na mahalaga sa akin, basura lang yan, basura. Ang mahalaga sa akin ay si Kristo Jesus. Yung pagkakilala kay Hesus Kristo. So, ito po yung, nung nakakita po siya ng makalangin na vision, sabi niya, one thing I do. One thing I do. Focus life. Focus. Yung oras ko, hindi pwede sayangin sa mga maraming bagay. One thing I do. Okay? Focused life. Meron po siyang focus sa life. Yung oras niya, yung pera niya, hindi niya ginamit sa mga ibang bagay. Ito lang gagawin ko. Ito lang. Ano po ang focus po natin? Ano po yung mission po natin? Sa unang Pedro chapter 4, verse 1. Unang Pedro chapter 4 verse 1. Kung paano si Kristo ay nagdusa sa laman ay sandatahan din naman ninyo ang inyong sarili ng gayong pag-isip sapagkat ang nagdusa sa laman ay tapos na sa kasalanan. Meron nakikita po dito isang sekreto ng tagumpay sa Christian living. So, gusto nyo po iwasan yung kasalanan? May secret po dito. Kung busy po tayo sa gawain ng Diyos, kung busy po tayo sa gawain ng Panginoon, mapapalayo tayo sa kasalanan. Pero kung walang ginagawa para sa gawain ng Diyos, hindi maiwasan yung kasalanan. Nangyari po yun sa atin. Kaya, ang nagdusa sa laman, yung pagturusa po dito, yung sacrifice, yung suffering po ito, ay para sa gawain. Suffering, para sa gawain ng Diyos, ay tapos na sa kasalanan. Ibig sabihin, so, nababawas yung kasalanan sa buhay. Kung busy po tayo, yung energy po natin, ubos na yung energy po natin sa gawain. Wala pang energy para sa kasalanan. Pagod na. Pero, kung walang sacrifice po tayo sa gawain ng Diyos, yung energy po natin, sobra, saan po ito papupunta? Gagamitin po yung energy mo doon sa kasalanan. Yung oras mo, yung mga energy mo, sayang po yun, di ba? Sayang. Verse 2, upang hindi na kayo mamuhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa masasamang pagnanasa ng mga tao, kundi sa kalooban ng Diyos.
hindi na kayo mamuhay sa laman sa inyong nalalabing panahon. Ano po nalalabing panahon? The remaining oras. The remaining time. Nalalabing panahon. Anong gagawin mo sa mga nalalabing panahon? Okay. Very short lang. Remaining time, lalo po sa ating panahon, nakikita po natin yung signs of last day, nangyayari na po. Ibig sabihin, very short, natitira. Very short. Hindi po matagal. Yung remaining time po natin. So, hindi na pwede mamuhay para sa laman. Verse 3. Verse 3. Sapat na ang nakaraan panahon sa paggawa ninyo ng mga gustong gawin ng mga hintil na namuhay sa kalayawan, masasamang pita, paglalasing, kalayawan, pag-iinuman, sa kasukulam-sukulam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ano pong sabi? Kulang pa o sapat na? Sapat na. Enough na. Tama na yung dating oras na ginugol mo sa mga makalupang bagay. Sapat na. Sapat na. So, ito po yung kalooban ng Diyos. Kaya, Golosas po, Golosas chapter 3, verse 5. Colossus chapter 3 verse 5. Babasahin ko po mga ilang talata dito. Patayin ninyo ang anumang makalupa na nasa inyo. Pagkikiapid, karumihan, masamang pita, masasamang pagnanasa, at kasakiman na ito ay pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ano po daw yung pagsamba sa Diyos-Diyosan? Kasakiman. Yung sakim sa makalupang bagay, sakim sa makalupang bagay, yun po yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ano po ba yung number 1 sa inyo sa buhay? Ano po ba yung pinaka-priority po natin sa buhay? Yung anak pa, yung number 1? Kung ganon, anak ay Diyos-Diyosan mo. Hindi pwede. Dapat Diyos muna. Dapat ang Diyos po ay number 1 sa lahat ng bagay. Trabaho ba, yung hanap buhay ba yung mga number 1 sa iyo? Hanap buhay? Kung gano'n, hanap buhay mo ay Diyos-Diyosan mo. Okay. Pagsamba sa Diyos-Diyosan po, sa ating panahon, hindi lamang yung mga pagyuko sa harapan mga rebulto. Kahit hindi po tayo yumuyuko sa harapan mga nakikitang rebulto, kung meron po tayong number 1, kung meron po tayong inuuna sa Diyos, yun po yung Diyos-Diyosan po sa harapan ng Diyos. Pagkikiapit, karumihan, masamang pita. Yung pita po ito, masamang pita, ito po yung sa English Bible, passion. Passion po ay masamang pita. Pangarap mo sa buhay. Nahiwalay sa Diyos. Passion mo. Kung ano mang passion mo na malayo sa kalooban ng Diyos, yun din po yung kasalanan sa harapan ng Diyos. Passion. Okay. Sa mundo ito, di ba, magandang words, passion. Sa salibutan, sabi nila, dapat may passion ka. Aim high. Go for it. Pero kailangan po natin i-check
Yung passion na ito ay para sa akin sarili o para sa Diyos? Yun po yung kailangan po natin i-check. Masasamang pita. Okay? Masasamang pagnanasa, kasakiman na ito ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Dahil sa mga bagay na ito ay dumarating ang puot ng Diyos sa mga araw ng paksuway. Verse 7 po, ang mga ito rin ay nilakaran ninyo noong una, nang kayo ay nabubuhay pa sa mga bagay na ito. Unit, ngayon ay itakir ninyo ang lahat ng mga ito, galit, puot, masamang pag-iisip, panlalait, at maruming pananalita mula sa inyong bibig. Huwag kayong magsinungaling sa isa't isa, yamang hinubat na ninyo ang dating pagkatao, pati ang mga gawa nito. Verse 10. Basahin po natin, 3, 2, 1. At kayo ay nagbihis na ng bagong pagkatao na binabago sa kaalaman ayon sa larawan ng lumalang sa Kanya. Kaya sabi dito, patain ninyo ang anumang makalupa na nasa inyo. Makalupang pag-iisip, makalupang passion, makalupang pangarap mo, makalupang kaligayahan mo ay patain, hubarin, alisin. Tapos magbihis ng bagong pagkatao. Panibagong pagkatao. Bagong nilalang po tayo sa harap ng Diyos. Okay. Yung target po natin ay pagtulad sa Amang Diyos. Kaya yung topic po natin ngayon ay dalawang bagay. So, yung ating mission and vision. Sa Bible verses, so one thing I know. Dati, bulag ako. Saan po bulag? Bulag ako sa makalangin na bagay. Malinaw po tayo noon sa makalupang bagay. Binulak po tayo ng Diyos ng salibutan sa makalangin na kaluwalhatian. Dati po yun. Pero now, I see. Nakakakita na po tayo ng kaluwalhatian ng Diyos. Maluwalhating bagay. Makalangin na bagay. So, yun po yung tunay na buhay po natin. Kung malinaw po ito sa ating mata, ano po yung kasunod? One thing I do. Okay? Tumakbo ako patungo sa goal. Ito yung gantimpala na inihanda ng Diyos sa akin. Makalangin na kaluwalhatian. Makalangin na gantimpala. Yung dating bagay, so, nakalimutan. So, nilimot ko na yung mga nakalipas na bagay. Mahalaga po ay magmula ngayon. Kaya sana po, sa lahat po ng mga kapatiran po dito, ay makakita rin po tayo ng maluwalhating vision. Tapos, yung buhay po natin sana, ayon po sa ating nakikita sa langit. Okay, let's pray. Manalangin po tayo. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito, sa pagbibigay niyo po sa amin ng mahalagang mensahe para sa aming lahat. Dati din po kami bulak sa makalangin na bagay. Binulak din po kami ng Diyos ng salibutan upang hindi po kami makakita ng liwanag ng kaluwalhatian ng Panginoon. Unit, naawa po kayo sa amin at naligtas po kami sa pamagitan ng salita ng katotohanan. At nakakakita na po kami na makalangin na kaluwalhatian. Lumalakat po kami
patungo sa gantimpala na inihanda po ninyo para sa bawat isa sa amin. Mahina pa po kami sa aming pananampalataya. Mali pa po yung aming pagkakilala sa inyo, Panginoon. Tulungan niyo po kami. Hawakan niyo po ang aming puso at isipan upang patuloy po kami makapaglingkod sa inyo, sa inyong dakilang kalooban at sa Iglesia ng Panginoon. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. Amen.